Good morning po. Morning. Sa mapagpalang umaga, bago po tayo magsimula sa ating gawain, hiling po tayo may manalangin. Lumapag sa presensya natin, Panginoon. Father God, we thank you for everything. Sa isang buong damag, Panginoon, nagdilig sa bawat sa amin, sa kapahingan, kalakasan. Sa mga oras na ito, Lord, gawin mo masaya ang mga puso sa pag-lingkod sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, sa pag-aaral ng mga salita. Lord, i-bless na po kayo ng pastor na siya mag-alpid ng mensahe. Ngayon din matutugtog at umaawit, pagpalain po ang bawat isa. Kung yung maganda na namin ng mga tungkulin para sa iyo. At sa aming mga kasama, Panginoon, dalhin niyo silang mga servitas dito. Dalangin namin na makasama sila sa paglilingkod para sa iyo at pagpupuri sa iyo pangalan ng Panginoon. I-bless na po ang mga gawain ito. Humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakasala na aming nagawa, sa mga karamihan na ikaw sa amin, kaya pakalinisin niyo po ang bawat isa. Muli Lord, nagpupuri kami, tinataas namin yung pangalan, dalangin namin ang katagumpay ng gawain ito. Kung namin dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Bago tayo magsimula, tuloyan po natin ang bawat isa. Welcome po natin ang bawat isa.
Hello po. Yun, totoo po yung ating inawit, no? Sabi nga, it is well. Basta nasa Panginoon tayo. At sabi nga, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating pinagdaanan, masabi natin na maayos pa rin ang lahat. Kaya ngayon po, nadako po tayo sa ating pananalangin para sa ating mga kabataan. Kaya tawag po sila dito sa harap. Yan, yung mga na. Yan, bilis-bilis. Yan. So, bigyan po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Unang po ating makamay sa kanila. Yes, Lord, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. Alam namin, Lord, na sa buhay nito, mga batang ito, maraming pagdadaanan. Pero salamat, Lord, dahil pinili niyong bawat sa amin upang kanilang magiging mga magulang at guardian. Gamitin nga po ang bawat sa amin, Lord, para mapatay sila ng maayos at may banal na pagkatakot sa iyo. Lord, i-bless nga po sila, Panginoon, ng mga kalusugan, kalakasan, gayon din po ng knowledge and wisdom, kanilang kakailanganin sa mahaba pang pagpapos ng mga buhay, lalo na sa kanilang pag-aaral, Lord. Pagpalain niyo nga po sila, Lord, sa lahat ng kanilang gagawin. At dalangin nga namin, Lord, na sa murang edad nila na magagamit sa Lord sa paglilingkod sa iyo. Muli, maraming salamat po at pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Dadako naman po tayo sa ating repertory. Pero may question po ako sa inyo ngayong umaga. Sino po yung nagmamayari ng pera na nasa atin ngayon? Tayo po ba o si Lloyd? Si Lloyd. So, yun po, no? Kasi kung isipin po natin, oo nga po, kahit ako po, minsan nasasabi natin na, oo si Lloyd. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ako yata eh. Di ba po? Parang ako yata. Kung titignan po natin, ang bawat po sa atin, darating po sa pagkakataon na tayo po'y mamamatay. At dito masasabi natin, ito yung pinaka-reason kung bakit masasabi natin na si Lord ang nagmamayari ng lahat, na kung anong meron tayo. Dahil sa araw na yun, wala po tayong madadala na kahit ano. Kaya sa mga oras na to,
tunay na magalak po tayo. Sabi nga, ito yung reminder ni Lord sa bawat po sa atin na hindi tayo dapat mag-rely po sa anumang bagay na narito sa lupa, kundi sa Kanya lamang. Bigay natin yung tiwala sa Kanya, yung ating katapatan. Yan, lalo-lalo na sa pamamagitan ng pagbibigay para sa Kanya. Alam naman natin na hindi niya kailangan ito, pero ito isang test sa bawat sa atin kung paano natin ipapakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya tayo po nanalangin. Panginoon Jesus, salamat nga po dahil gaya po namin sinabi, wala kaming pag-aari Panginoon sa mundong ito. Pero nakin ka Lord para i-provide lahat ng aming pangailangan. At sa oras na ito Lord, tunay na i-bless na po Panginoon bawat isa at ma-enjoy namin yung pagbibigay para sa iyo. Pagpalain po Panginoon bawat sa natin na maliligo, magiging tagapag-ingat dito. Pagpalain niyo po ang bawat sa ito ng magagamit lamang para sa ikatataas at kalalago Panginoon yung gawin. Muli Lord, nagpapasalamat kami dahil pinakita niyo sa amin ang kahalagahan Panginoon ng mga bagay na lalo-lalo sa pamilya sa pagbibigay para sa iyong gawin. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. Sa ating mga announcements po naman, yun, yung ating po mga suggestion, may request and concern at appreciation, yung pwede po yung i-send sa ating email which is patersevangelical@gmail.com at yung Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Sino pa po ba dito yung nakakapanood po ng mga online na pinigyan po natin? Meron po ba? Yun, meron pa, yun. si Manny nagpo-post yan eh. Pero kasi siguro yung iba, hindi kasi nandito na sila. Pero yung every Wednesday po, yan po, mahalaga po yun. Kung wala po tayo dito, panoorin po natin. Actually, tinitingnan po namin yung insights niyan. Kung meron pa ba, o gaano karami ba yung nanonood dito. So mahalaga po kasi yun para sabi nga, encourage din po yung mga gumagawa o yung nagpo-post nito, yung mga message na ginagawa ni Pastor na mai-share po natin sa iba. Yan po, no? Pansinin po natin, actually may notification yan sa mga Facebook po natin. At yun po, next. Yun, so birthday celebrants ng January 14 to 20. Happy birthday sa ating mga kasama. Si Chona Ponce, January 14. Ayan, si Gina Galanduna, January 14. Si James Jumboa, January 14. Ngayon po yun, no? Happy birthday po sa mga January 14. At si Jasmine Ponce, January 16. Si Tristan Bernardo, January 16. Meron pa si Daniela Samiana, January 18. At si Dexter Luis, January 19. Meron pa, 20. So wala na po, ayun. So happy birthday muli sa mga nabanggit. Kunin na pagpalain kayo ng Panginoon sa taong ito at sa mga marami pang taon na ipagkakaloob niya. Ngayon po, dadako po tayo sa makikinig ng mensahe. Tatawarin na natin buti yung pastor, Pastor Romeo Olaso. Karawang po natin. Hello, good morning po. Sino rito po yung merong concern? Meron kang concern, kahit na wala. Buti na lang po, wala kayong mga problema, wala kayong concern eh. No? Pero siguro hindi nyo lang maano. Alam ko lahat tayo merong concern. No? At alam niyo po, ang ating Panginoon, meron din siyang concern. Titingnan natin kung ano yung concern na. Pero bago tayo magpatuloy, lapit muna tayo sa Kanya. Dudulog natin yung concern natin sa oras ito. Panginoon, maraming salamat dahil merong mga pagkakataong gaya nito na pwede namin pag-aralan ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa buong linggo naranasan namin yung pagkakaroon ng concern sa amin dahil iningatan, ginabayan mo kami, tinuruan mo po kami, at nakita namin kung paano mo pinagpala ang bawat isa kasi concern ka sa mga pangangailangan po namin. Kaya hayaan po, Panginoon, na sa umagang ito, makita pa namin ang mga ibang concern po para sa amin. Kasi pagkat naniniwala po kami, Panginoon, yung concern namin ay talagang napakahalaga po para sa iyo. Kaya muli, sa tulong po ng Espiritu Santo, makita po namin yung mga bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ano nga ba yung mga concern ng ating Panginoon sa atin? Kasi siyempre, dapat makita natin itong mga bagay na ito para makita natin ang ating Panginoon pala
sa akin. At ano ba yung mga concern na yun? Bagamat ito ay mga ilan lang, siguro marami kayong mag-isip na meron pa, pero hayaan niyo muna na kukunin ko lang po sa pamamagitan ng tatlong bagay sa mga oras na ito. So ano bang concern ng Lord para sa atin? Una-una, concern niya to educate us. Sabi niya sa Mark 1:21, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. No, unang gusto ng ating Panginoon, turuan tayo. Ano yung sumunod? Tingnan natin. The people were amazed at His teaching because He taught them as one who had authority, not as a teachers of the law. Ito mo maganda eh. Yung ating Panginoong Isus, gusto niya i-educate tayo, hindi lang para malaman natin yung mga bagay-bagay. Bakit? Gusto ng ating Panginoon, makita natin yung mga bagay na pwede pa natin magawa para sa Kanya. Bakit? Tingnan po natin, sinasabi sa Matthew 28:20. Paborito natin ito. And ang ating Panginoong Isus po nagutos ito. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Palagi po gusto ng ating Panginoon i-remind tayo, turuan tayo patungkol sa Kanyang salita. Bakit? Kasi gusto ng ating Panginoon makita natin yung mga bagay para, excuse mo sa word na gagamitin ko para hindi tayo maging mangmang. Ano yung mangmang? Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo sa mga bagay-bagay. Yung kasi naman nakaranas ng gano'n, may ginagawa ka, hindi mo alam kung bakit mo ginagawa isang bagay. Di ba gano'n? Minsan yung mga bata, pakakainin ka ng nanay at tatay mo ng gulay, kakain ka naman. Pero hindi mo alam kung bakit ka ba pinapakain ng gulay. So dapat malaman mo yun. Bakit? Para maingganyo ka gawin yung mga bagay na ngayon. Tama ba? Parang kagaya rito. Nandiyo ba si Boyong? Ay, si Boyong. May basketball court po tayo dito. May basketball court tayo dito. Minsan tinitingnan ko si Boyong, pinapanood ko. Tinuturuan niya yung mga bata kung paano yung tamang hakbang, kung paano gagawin yung ganito, paano ka makakaiwas para ma-injury ka. Tinuturo niya. Yung mga bata, tinitingnan ko, may mga bata na nakikinig. May mga bata na hindi naman nakikinig. Pero pag tinitingnan mo, pag sinusubaybayan mo yung mga bata, makikita mo, sino yung sumusunod sa instruction, nagiging maganda yung resulta. Nakakapaglaro siya ng maayos, nakakaiwas siya sa injury, naiiwasan niya yung maraming bagay. Pero yung mga hindi nakikinig, makikita mo balbon. Ano yung balbon? Hindi mo alam kung anong gustong gawin. Barang yung laro. Wala na sa tinatawag natin na yung know-how. Wala siya. Bakit? Kasi hindi siya nakikinig sa education na binibigay. Ganun din po sa ating Panginoon. Ayaw ng Lord na manatili tayong maging mangmang. Bakit? Gusto na natin Panginoon malaman natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Parang kaya ngayon. Meron bang nakakalam kung bakit ka pumunta rito tuwing linggo? Dapat alam natin. Hindi. Sabi kasi ni kapatid na Irene, pumunta raw ako tuwing linggo. Teka, tanong, yun lang ba yung ano mo? Kaya ka nagpupunta rito dahil unang-unang gusto mong papasalamat kay Lord. Tama ba? Unang pangalawa, gusto mong sambahin siya sa spirito at katotohanan. Gusto mo pang malaman ng kanyang salita. So, mahalaga po yun. Dapat alam natin. Bakit ba araw-araw gusto ng Lord magbasa tayo? Araw-araw. Bakit? Bakit ba? Gusto ni Lord para meron naman tayong magpalimas oras dahil wala tayong ginagawa? No! Dapat malaman natin yung dahilan kung bakit natin ginagawa yun. Tama ba? Dapat alam natin, bakit naman tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw? Kasi ito ay gusto ng Lord para mapaganda yung buhay natin. Bakit gusto ng Lord mapaganda? Kasi ayaw niyang makahamak tayo. Gusto niya ma-inform tayo lahat kung ano yung mga gusto niya na gagawin natin. Kasi pag hindi ka nagbabasa ng Bible, makikinig ka lang sa sabi-sabi, pwede kang maligaw. Pwede kang mawala. Parang gaya nito. Halimbawa, sinabi sa'yo, sa linggo hindi tayo muna magsisimba dahil may bubuhatin tayo. Magbubuhat tayo ng mga bagay. So ikaw mo na sabihin mo, ay kailangan sumama ako doon, makisama ako doon, dahil total para naman yun sa barangay. Wala nang problema doon. Kaya lang, tingnan mo mabuti. Sino bang unahin mo? Yung utos ng tao o utos ng Diyos? Unahin mo yung
sa Diyos. Tama ba? Kaya nga nandito kayo dahil inuna ninyo eh. Sigurado yung iba sa inyo meron lakad na yun, pero nandito, inuna ito. Ano ibig sabihin? Alam mo kasi yung Matthew 6:33 na gusto mo unahin yung kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng tao. Di ba? Kasi kapag ano lang ginawa mo, anong pangako niya? Ang lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay sa'yo. By the way, yung verse po yun, hindi ibig sa'yo payamanin ka. Yung verse na actually kasi gusto ng ating Panginoon, ipangaral ng kanyang mabuting balita. Kaya lang, palagi natin sinasabi, hindi madali. Hindi madali. Kaya sinabi ng ating Panginoon and surely I am with you always. Bakit? Alam ng ating Panginoon na hindi madali. Kaya sasamahan niya tayo. Kaya hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na magbahagi, hindi ka matatakot na sabihin ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos eh. Pag sinabing sasamahan siya, hihipo sa puso ng tao. Siya magbibigay ng conviction sa tao. Ang gagawin lang natin, ibabahagi natin. Sasabihin natin sa kanila na mayroong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga kahit saan ka nandun eh. At palagi sinasabi ko po ito, ang Christianity hindi po tuwing linggo lang. Whole life po natin ito. Araw-araw. Ano ibig sabihin? Kahit nandun ka sa trabaho mo, pwede kang maging Kristiyano. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ganun pala yun. Ganun pala yun. Kasi akala ng iba ang Kristyanismo, pagka linggo lang, linggo ka lang mabait, linggo ka lang palabati, linggo ka lang palangiti, pagdating ng Lunes at Sabado, dahil nandun ka sa trabaho, kailangan medyo tiger look ka. Kailangan masungit ka. Kailangan hindi ka kayang ano yung kusino ng tao. Ayan. Ayan. Okay po. So, sa madaling sabi, ang Christianity, araw-araw. Sabi nga po natin, araw-araw. Parang tinatanong ko kayo. Ulitin po natin, araw-araw. Araw-araw mo yan. Hindi po pwedeng tuwing linggo lang. Hindi tuwing may problema ka lang. Hindi tuwing meron ka ng bonus. Araw-araw. Sa yugto ng buhay natin, dapat meron po tayong pag-aaral na ginagawa. Bakit po? Kasi kung dito ka lang mag-aaral tuwing linggo, maniwala at hindi kayo. Lalo na, kung hindi ka nagte-take notes, kung hindi mo nilalagay sa cellphone mo, yung pinag-aaralan ngayon. Sigurado yan, paglabas mo rito, makakalimutan mo na yan. Kaya nga pala yung sinasabi, dapat hanggang para pag nandito ka, nagte-take note ka. Bakit? Kasi madali mo tayo makalimot. Tama ba? Mamaya na, paglabas mo dyan, ano nga ba yung message? Ano nga ba yung pinag-aralan? Sandali lang yun. Wala pang isang oras yun. Paglabas mo dyan, pag tinanong sa'yo, ano yung message kanina? Ano nga ba? Hindi mo na alam. Pero kung meron kang nagte-take note ka, lalo na ngayon, hindi na po mahirap. Meron ng cellphone, i-take note mo na lang. Babalikan mo na lang. Kaya sabi ko sa atin, pinadali ang pinadali ng technology yung paano tayo matututo na gusto. So again, ang unang gusto ng Lord, turuan tayo. To educate us. Bakit? Marami pa kasi tayong mga dapat na matutunan. At kaya nga sinabi surely I am with you always to the very end of the age. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay tayo, kailangan natin mag-aral. Magbasa. Bakit? Hanggat nabubuhay tayo. Bakit? Kasi marami pa yung mga bagay na hindi alam tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kanyang salita. Yung araw-araw nga tayo nagbabasa, nawawala pa tayo eh. Tama ba? Nalalaglag pa tayo, nakakalimutan natin. Pero kung ginagawa mo araw-araw, malaking tulong. Malaking tulong sa atin. So again, ang unang-unang concern gusto ng ating Panginoon, to educate us. Gusto naman alam natin ang kanyang salita. Bakit? Isa pang tayo ng bakit? Para kaya natin ipagtanggol yung ating pananampalataya. Hindi ka basta-basta kaya ng kahit na sino. Uy, dapat ganito. Dapat mag-Biyernes Santo, hindi ka naliligo, patay ang Diyos. Ano sabihin mo? Kaya pa rin mabaho ninyo sa church pag Biyernes Santo. Pati mukha mo Biyernes Santo. Hindi mo alam kasi. Tama? Sino mo naniniwala nun? Di ba nung mga bata tayo gano'n? Huwag kang maglalaro ng basketball, baka masugatan ka, patay ang Diyos. Pag Biyernes Santo. So makikita yung mga tao, puro ka gano'n lang, nakamukmuk lang. Hindi naman gano'n. Di ba? Hindi mo sabihin, kailangan gusto na Diyos, malaman natin itong mga bagay nito. Paano natin ipagtatanggol yung faith na meron tayo? Again, hindi mo
para makipagdebate. Hindi para makipagdebate, kundi para ipaalam natin sa iba na alam natin yung faith na pinaniniwalaan natin. Dapat alam ko natin. Pangalawa, to free us from evil possession. Mark 1:23. Just then a man in their synagogue who was possessed by evil spirit cried out. No? Cried out. Alam niyo po, minsan mabuti pa yung demonyo, kilala si Lord. Alam niyo ba yun? Ang demonyo kilala si Lord, pero maraming tao hindi kilala si Lord. No? Sabi mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Totoo po yun. Tingnan natin dito. Verse 24. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Buti pa ang demonyo kilala si Lord. Tingnan po ninyo. Buti pa ang demonyo. Pero alam naman maraming tao, hindi alam na sila ni Diyos. Maraming tao hanggang ngayon pagkakatingin kay Jesus maliit na bata, hindi na lumaki. Marami hanggang ngayon ang ating Panginoon tingin ng propeta. Ang tingin ng kay Jesus, tao lang. Pero tandaan po natin si Jesus, ang ating Panginoon, siya ay Diyos na nagkatawang tao. No? Dapat alam po natin yun. Nung kasama po yun sa faith na pinaniniwalaan natin. Pero again, kung hindi ka nagbabasa, kung hindi mo alam ito, dapat pagbigyan mo ng pansin. Bakit? Kasi gusto ng ating Panginoon, ang kanyang concern, palayain tayo sa pagkakaalipin sa demonyo. To free us from evil possession. Verse 25. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. The evil spirits shook the man violently and came out of him with a shriek. Tingnan po niyo. Buti pa yung demonyo, no? Isang salita lang, pag sinabi natin Panginoon, makikinig na kagad. Ay, sa kanila yun. Tayo kaya, pag may sinabi kaya sila, sunod kaya katakagad tayo. Gagawin kaya kagad natin. Alam ba, sinabi ngayon sa iyo ng Panginoon, nagbasa ka ng Bible, binasan sinabi sa iyo, hiwalayan mo ngayon yung boyfriend mo na hindi mananampalataya. Anong gagawin mo? Buti pa yung demonyo, madaling sumunod. No? Hindi ko sinasabi na demonyo yung ano nyo, ha? O para may wala. Hindi. Ang sinasabi ko lamang po, ang demonyo, pag inutusan ng Lord, sumusunod kagad. Tayo dapat, hindi naman tayo demonyo, baka tumisan, na pag tumingin ka sa salamin, ay demonyo! Napapagulo kumisa, pag tumingin ka sa salamin, ay demonyo! Nagugulat ka kasi bagong gising, nakatayo yung mga buhok eh. Nagugulat ka, alam mo, demonyo yung sarili mo. Pero hindi po. Pero kaya sinasabi niya, no? Isang salita lang, sumunod ka agad. No? Pinanisay ng masarang espiritong lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. No? Hindi po ito yung, ewan ko lang. Hindi ko kasi maintindihan kung, ewan ko kung sino kapanood sa inyo yung ulo umiikot. Kapanood ba kayo gano'n, mga horror na palabas, yung umiikot ako. Kasi wala pa ako, ewan ko lang, may nabasa ka na ba doon na gano'n, umiikot ang ulo? Parang wala pa ako nabasa gano'n, kaya sabi ko, saan kaya nila kinuha yung naalihan ng demonyo, umiikot yung ulo? Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung gano'n kaisipan. Ang mag-isip nung gumawa ng mga istorya na gano'n. No? Pero again, sinasabi dyan, sumunod lang. Verse 27, tingnan po natin. The people were all amazed, so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching? And with authority. He even gives order to evil spirits and they obey Him. By the way, kung tayo ay totoo, talagang, legit na anak ng Diyos, tandaan po natin ito, hindi po tayo pwedeng i-possess ng demonyo. Ulitin ko po, kapag tayo ay totoong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, hindi tayo pwedeng i-possess ng demonyo. Bakit? Sabihin niyo, bakit? Dito lang sasagutin ko nakutin ko lang. Alam mo po bakit? Hindi mo pwedeng magsama ang demonyo at ang Diyos. Kung nasa atin ang Diyos, hindi siya makakapasok sa atin. Ang pwede lang gawin ng demonyo, tuksuhin tayo. Magbigay siya, mag-implant siya sa ating isipan. Ng mga bagay na makaka-distract sa atin
para mapalayo kay Lord. Kaya hindi po pwede na magsama. No? Kaya, isa pa po, lahat po tayo, pwede tayong mag-pray kahit kaninong tao na naalihan ng spirit, ng masamang espiritu. Kahit ikaw, sabi ko nga sa kanila, kahit ikaw, pwede po yun. Nung mag-isip na yung pastor lang, yung leader lang ng church, no! Binigyan tayo ng Lord ng authority. Ang demonyo, pag narinig na yung pangalan ng ating Panginoong Jesus, natatakot na. Natataranta na, nababahala na. Demonyo yun. Sana all. No? Pag inutos si Lord, talagang susundin ka agad. No? Kaya, huwag na po tayo magkatubili kasi naalala ko po noon, hindi ko na po sasabihin kung sino. No? Itago natin siya sa pangalan. Meron pang right idol, no? Kasi naalala ko noon, meron parang naalihan na poses. No? Nagsisimba rin kasama sa church. Kaya medyo nagtanong ko, bakit ganun? Bakit na ano siya, na-possess siya? Tapos tinawag pa ako, alas 2 ng madaling araw. No, tinawag pa ako. Kaya nung sinabi ko doon sa pinag-pray ko, doon sa bahay, alam po ninyo, kahit wala po ako, dahil hindi naman po ako magpapalaya si Lord eh. Lahat tayo may kapangyarihan. No, lahat po tayo, pwede po tayo mag-pray. Kahit sino na ninalihan ng masamang espiritu, meron po tayong kapangyarihan. No, ilan-ilan natin, ipag-pray lang natin, mawawala na po yan, aalis na po yan. Kaya huwag po kayo matakot, kasi iba natatakot eh. Ayoko po, baka mamaya, biglang may bastion na may sukay, may kasama tinidor. Akala mo iba, ganun. Huwag po kayo matatakot. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong matakot. Salamat po sa katabi. Yung iba natatakot yata. Bakit? Kasi maraming pagkakataon, talunan tayo eh. Bakit tayo talunan? Hindi natin alam itong mga bagay na ito. Dapat alam natin. At ang demonyo po, hindi gumagawa sa para natatakutin tayo. Tuksuhin nga tayo eh. Gagawa siya ng isang bagay na sugar-coated na akala mo yun ang tama. Yun ang totoo. No? Pagkagawa niya sa'yo isang bagay na akala mo titignan mo, para namang okay. Pero tingnan natin ba, buti okay nga ba? Baka hindi naman talaga. Tanong natin kay Lord. Alam niyo ba na pwede tayong magtanong kay Lord? Pwede natin itanong sa Kanya. Lord, ano ba, tama ba itong gagawin ko? Tanong natin sa Kanya. Kasi gusto ng Lord makalaya tayo, palayain tayo. Maraming espiritu na maaaring pumigil sa atin. Diba? Marami. Yung espiritu lang ng ng galit. Palaging kang galit, walang kamukha mo, maraming bagay, nagalit ka na kahit wala namang kaano-ano. Abog-abog, bigla ka na lang nagagalit. Bigla na lang tayo nagagalit. Sana hindi ganun. Maraming pagkakataon ganun. So again, una, gusto ng Lord, i-educate tayo. Bakit gusto niya i-educate tayo? Para makalaya tayo sa pagkaalipin ng demonyo. Di ba? Hindi po nakukuha sa tawas yan. Kasi iba nagtatawas eh, di ba? Kasi ano mo sa tawas, sa kili-kili lang eh. Pero di ba yung tawas ginagamit pati sa tubig, di ba? Ang gagawin yung, ewan ko na. Nakaranas po kasi kami ng mga hindi ko pa namin alam eh. Yung kantila, sisindihan, tapos di ba maglalabas ng tubig. Uy, kamukha ni Bandong to ah. Sabi na si Bandong eh, yung may kasalanan eh. Pero yung hindi mo naman alam kung ano yung, basta na lang, kahit na anong gawin mo, pag naglagay ka ng sinindihan na kandila doon sa tubig, may lalabas at lalabas talaga mabubuo. Tama ba? Oh, kaya huwag lang mo kayo mag-try. O kaya, alam nung mga kapatid ko, Spirit of the Glass. Akala mo ba okay lang yun? Hindi mo alam kung pwede pumasok ang demonyo nun. No? Kaya alam ko, minsan naglulungaw kami ng mga bata kami. Yung Spirit of the Glass, kung may hihila lang ng daliri para mapunta kami kung ano yung gusto niya mangyari. Hindi ko alam kung talagang totoo nga ba yun eh. Mga bata pa kasi kami nun. Hindi ko alam kung totoo ba yung Spirit of the Glass niya. Pero, tandaan pa natin, pwedeng kumuha ang demonyo na hindi natin nakapansin. Diba? Yung mga nagpapahula, sino po rin yung nagpapahula? Yung mga nagpapalit, patingin nga nung kamay mo, ayun na po, magulo buhay mo ba? Ang dami mo, magulo ng guhit ng palad mo eh. No, pag ganyan yung palad, teka, parang di magugulo yung palad mo, nasugatan ka, nabata ka, nataba ka, ang dami kalat yan, puro sugat yan. Diba? Marami. Zodiac sign. Diba? Sino po rin yung Aquarius? Mga ganyan, ano? Parang doon yung buhay ko. Kaya, year of, ano ba ngayon
kumilos ka. Pag nagalit ka, parang ang dragon. Umuusok yung tenga mo. Okay? Pag hindi natin alam to, we are evil possessed. Hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan na i-evil possessed na pala tayo. Pero again, pag Kristiyano ka, pag totoong tinanggap mo si Jesus, hindi ka pwedeng i-possess. Ang pwede lang gawin sa ng Lord, ng demonyo, magbigay lang siya sa atin ng mga negative thoughts. Kaya magugulat ka na lang eh. Nagugulat ka na lang eh. May mga bagay na gusto mong gawin pero hindi magawa. Ayoko. Negative thoughts. Palagi kong sinasabi ito. Negative ha? Gusto mo pakuupo ka sa loob ng jeep, sa tabi ng driver. Bakit sa tabi ng driver? Kasi pag nabunggo daw yung driver, ililigtas niya yung sarili niya, kasama ka sa likod. Paano nasa likod? Bahala sila sa buhay nila. Ano yan ha? Negative thoughts yan. Ano ba? Mga negative thoughts ay iniisip ninyo? Diba? Naku, huwag tayong diretso. Bakit? May pusak din. Negative thoughts. Bakit? Nabahira tayo ng kaisipan na mukhang tama naman yata yun ah. Diba? Bakit? Kasi hindi natin alam yung sinasabi ng salita. Kaya again, kailangan ma-educate tayo. Basahin natin para makalaya tayo sa pagkakaalipin. Pangatlo, kaya tayo pinababasa ng salita ng Diyos, may concern siya sa atin. Kasi, let us see, gusto ng Lord, to heal us. Magbigay ng kagalingan. Mark 1:29. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever and told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her. The fever left her and she began to wait on them. By the way, itong mga verse na ito, itong passage na ito, hindi po ibig sabihin na bawal nang uminom ng gamot. Pinapalo ka lang po ha, kasi mayroon po mga katuruan na kinuha ito, kita mo yan, ang ating Panginoon, gumamit ba ng kung ano-ano. At dati mo wala, inano sila sa ano, yan gagawin. Wala pa namang Watson noon, saka wala pa namang mercury drug. Wala namang pwedeng palalamog. Pag-grab, pwede ba pa-deliver dito ng portal? Walang ganon. So, tandaan, ginamit ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Again, hindi lang po ang ating Panginoon ang po pwedeng manalangin. Tayo din po, binigyan tayo ng authority. Pag meron may sakit sa bahay natin, ipag-pray po natin. I-lay hands po natin. Pero, hindi po kasi na huwag mong dalhin sa ospital kung kinakailangan dalhin sa ospital. Tandaan po natin, ginagamit din ng Diyos ang doktor. Kasi kung hindi na niya sabi mo si Luke na isang doktor na kanyang mga naging disipulo. Bakit? Alam kasi naman nagagamitin natin yung mga bagay na nandito sa lupa. Okay? Kaya huwag natin isipin na hindi. Sabi ng salita ng Diyos dapat basahin po natin ng gusto, yung konteksto. No, hindi sabi dyan wala. May ginamit pa si Lord na gamot dyan. Wala naman Kung titignan mo nga naman, pag kinotsa, parang okay na. Marami po mga leader ng church Hindi na po ako lalayo meron po mga leader ng church. Hindi dinala sa hospital yung kanyang pasyente. Anong nagawa? Ano nangyari? Paktay. Bakit? Pwede naman dalhin sa hospital Tandaan po natin, yung mga doktor ginagamit ng instrumento ng Diyos. No? Of course, siyempre, nasa mundo ka, wala talaga. Talagang mag-ano ka ng tataasan yung mo na silog ng bahala. Pero meron lalo ngayon sa atin yung technology. Po pwedeng magpagaling. Po pwedeng gamitin ng Lord. So again, pag hindi mo binasa ito ng maayos, baka mamaya malito ka. Verse 32. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let them demons speak because they knew who he was. Again, dito po pinapakita lang na ang ating Panginoon gusto niya i-educate tayo na malaman natin na gusto niya tayo mapalaya sa demonyo. Sa pangilalim ng demonyo. Pangatlo, at pangatlo sumunod,
gusto natin Panginoon malaman natin na willing siya na tayo ay pagalingin. Pero again, bakit nga sinulat ito? Bakit pinakita ito? Ang gusto lang natin Panginoon, makita natin na tayo po ay pwede rin gamitin ng Diyos para ipag-pray natin yung mga tao na may mga karamdaman. Di ba? Kaya nga di ba pag meron may sakit ang ginagawa natin sa group chat natin, please, pakisama po sa prayer. Dahil meron pong ganito. Sino naniniwala sa kanya na araw-araw malaki ang nagagawa ng prayer? Di ba? Sa pagbiyahe mo lang eh. Di ba sa pagbiyahe lang natin, di ba? Hinihingi natin ganun na ingatan tayo. Bakit? Ewan ko lang, kung napanood po ninyo, isang beses kapanood ako, hindi ko alam kung saan lugar yun. Isang truck na malaki, nakahinto, isang kotse, sumusunod sa kanya. Tapos mayroong isang truck, ewan ko, napanood niyo siguro yun, nawala ng preno. Nabangga yung ano? Patay. So tayo, paano tayo? Dahil meron tayong pag-iingat na binibigyan ng Diyos sa atin. Of course, hindi ko sinasabi yung namatay ngayon na hindi nag-pray. Hindi ko po sinasabi na gano'n. Baka mamaya masabihan ako, naku, sabi ng judgmental si pastor. Natamaan lang na gano'n, hindi na nag-pray. Hindi ko po sinasabi. Kaya lang, sa tingin po niyo, malaking bagay ba yung pag nag-pray tayo na ingatan tayo ng Diyos? Na iniingatan ba tayo ng Diyos? Diba? At kapag nagpe-pray ka, sa totoo lang, lumalakas ang loob mo. Ha? Dahil alam mo, si Lord ang bahala eh. Sinabi niya siyang bahala sa atin, iingatan niya tayo. So again, kung hindi mo alam, kung hindi ka na-educate, patungkol sa kabutihan ng Diyos, hindi mo pangahawakan to. Maraming mga tao nagpukulong na lang sa bahay. Natatakot na baka namin may mangyari sa kanya. To the point na hindi mo na na-enjoy ang buhay. Ha? Hindi ka nasasakay ng jeep. Bakit? Natatakot na baka namin lahat ng makakatabi mo rin, kumukuldagat ng mga to eh. Pagkakit mo, sino mo umakat dito sa jeep, nakasakay na ng jeep? Pag sumakay ka ng jeep, titignan mo, isa-isa mo ba? Sino kayo mga snatcher, magdakar dito? Gaganunin mo ba? Hindi mo gaganunin, tama? Baka isipin mo, nagkakalit na yata ang lalaki ko. Baka isipin gano'n. So bakit tayo nawalang gano'n? Kasi pinag-pray mo eh. Tama ba? Pinag-pray mo, dahil alam mo sino ng bahala, siya may kilos gagawa. Lumalakas yung loob natin, na-enjoy natin ang buhay. Kasi kung di tayo gano'n, kung di natin alam itong mga bagay na ito, na pwede tayo ingatan ng Diyos, hindi na tayo aalis sa bahay. Matatakot na tayo. Bakit? Kasi baka mamaya may mangyari sa daan eh. Pero ngayon, hindi tayo natatakot. Tama ba? Sino po rito hindi natatakot lumabas ng bahay? Salamat po sa tatlo. Hindi ka ba natatakot lumabas ng bahay? Dapat hindi. Kasi sayang naman ang ganda ng ang sarap magpa-araw. Kasi baka namin iisip ko na kung delikado magpa-araw dito sa kumpon, baka namin may bumagsak na aeroplano. So dami na mabagsakan ikaw pa. Nung kumisa na may nag-iisip na gano'n, negatibo masyado eh, no? Nung baka namin may mawala ng preno ng aeroplano, bumagsak, yung sa kinatatayo pa, nagpapa-araw ka. So dami na pwedeng tamaan ikaw pa. No? Again, kung di ka na-educate sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Matatakot ka. Gawin yung maraming bagay. Matatakot ka na lumabas ng bahay, natatakot ka mag-drive, natatakot ka sa lahat ng bagay. Imbis na ma-enjoy natin ang buhay. Tama ba? Ma-enjoy natin ang buhay. Eh, ang sarap mabuhay. Ang sarap na makipag-fellowship sa mga kapwa-kapatid. Ang sarap na makasama yung ating mga mahal sa buhay. Pero mo, may pati yung anak mo, iiyan natin, ipipigilan natin dapat nararamdaman nila. Ano ba, tatay ka? Naku, talaga sa bahay. Kasi delikado na yung mga panahon ito. Merong umiikot na puting van, itim na van, green na van, pulang van, lahat ng van. Huwag kang pupunta, baka bigla ka na lang ng puting. Alam niyo po, ewan ko lang, meron ba sa inyo nakatanggap ng message na ganyan sa cellphone? Diba? Ako yung beses ako nakatanggap ng ganyan, so anong gagawin ko? Hindi ko na palalabas yung anak mo, hindi ko na papaanohin. Hindi eh. Una-una, di mo masigurado kung yung nagbigay sa'yo ng message kung totoo yun, legit ba yun, hindi. Ako sa totoo lang ha, hindi sa pag-ano ko ha, pag may nagtatanggap akong ganyan, di ba, wala na yung mga kutukot-tukot saan. Parensyala po kaya, mapamitin ko lang, tinatanong ko kagad kay Don, legit ba ito? Pag sinabi nito na hindi mo legit yan, hindi na ako matatakot. Alam ko, nandiyan si Don, sinabi nito, hindi legit eh. Kaya pag may nangyari, pag hindi nangyari, sisisihin ko si Don. Hindi, joke lang po yun. Pero ano mo sabihin,
bine-verify natin. Tama ba? At the same time, tingnan mo rin, teka, magiging hadlang ba ito? Halimbawa, kagaya ngayon, pagkatapos ko po rito, pumunta po ako dun sa asal, magninginom po ako. Eh, paano kung biglang may nag-text sa akin, nag-message sa akin, huwag po kayo maalis ng bahay, ng lugar niyo ngayon. May mangyayari hindi maganda. So, ang gagawin ko? Hindi na ako nakaalis. Di ba, bakit ko sinasabi itong mga bagay nito? Ang demonyo po gusto niya sirain, wasakin, hindi natin ma-enjoy ang buhay. Eh, sino gusto niya ma-enjoy natin ang buhay eh? Paano yun? Gusto niya gawin natin yung kanyang kalooban. At sino po dito sa inyo gusto niyo ma-amaze kayo? Gusto niyo ma-amaze? Sumama ka kayo. Maraming amazing na po nangyari. Parang ganito. Pag mayroong may sakit, pinag-pray mo, gumaling. Di ba nakaka-amaze yun? Sasabihin mo, ang galing talaga ng Diyos ko. Ang galing ng Diyos ko, pinag-pray ko lang, may nangyari. Ganun gusto nyo, ma-enjoy po natin. Yung pananampalataya natin. Ano pa? Hindi mo kayang iwasan ng isang bagay dahil possess ka nga ng isang bagay. Di ba? Parang ganito, parang sinasabi ito. Di ba, wala nang may sasakyan ka. Parang sinasabi ito. Hindi ko baka mag-enjoy ko sa natin, natatakot ka kapag yung sasakyan mo, meron may mangyari. Gaya yun, yung kaya nali nakapark doon. Eh, paano mo isipin kaya ni Annalyn na baka mamaya bumagsak yung makasya doon sa sasakyan? Hindi na magpapark ka, baka sabi niya, susunod mo, naka-e-bike na naman ipupunta. Kung yung taga-Marikina pa, mag-i-e-bike papunta rito. Pwede naman. Pero mahirap. Again, pwede ba ilagay ng kalaban yun? Pwede. May mga bagay ang kalaban. Kung tayo gusto natin gusto nila educate tayo, ang demonyo gusto niya educate tayo sa puro negatibo. Puro negatibo. Ayaw niya na ma-enjoy natin ang buhay. Kaya masabi niya, di ba doon sa John 10:10, ang gusto ng demonyo, sirain yung buhay natin, patayin tayo. Ayaw niya na mag-enjoy tayo. Kasi gusto niya, bigyan tayo ng masagana at maganda klase ng buhay. Mangyayari lang yun kung lubos tayo nagtitiwala sa Kanya. At bakit sinulat itong mga bagay na ito? Para palaman natin na mayroong magaling ang pisikal sa pangalan ng ating Panginoon. Mayroong magaling. Kasi marami pong nagsasabi na obsolete na raw po ito. Hindi na raw nagpapagaling ang Diyos. Ang nagpapagaling na lang daw, technology, science na lang. No. Eh kung yung doktor mismo nagsasabi, tama ba? Yung doktor mismo nagsasabi, hindi na po namin kayang kontrolin. Diyos lang po ang makakapagbigay po ng lunas dito. Oh. Mismo doktor na nagsasabi na hindi niya kaya, na Diyos lang ang po pwedeng magbigay. Di ba? Inutos ang ating Panginoon na gawin itong mga bagay. Kaya pala, ang ating Panginoon nag-set ng example para gayahin natin itong mga bagay na ito. Tingnan po natin din sa Matthew 10:1. Matthew 10:1. Sabi dyan, He called His 12 disciples. To Him and gave them authority to drive out evil spirit and to heal every diseases and sickness. Again, ang ating Panginoon palaging ganito po. Pag may tinuturo sa isang bagay, dinidemonstrate ka kung paano gawin. Yeah? Parang ganito. Inutos pa ng ating Panginoon na mahalin at patawarin natin ang ating kaaway. Inutos ba ng Diyos? Inutos ng Diyos. Pero ang inutos na yun, ginawa niya yun. Nung nakapangong siya sa krus, ano sabi niya? May humingi na ba ng tawad sa kanya? Wala pa. Anong ginawa niya? Ano sabi niya? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Wala pang humihingi ng tawad, pinatawad na niya. Tayo mismo. Di ba tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo namin siya sa krus sa Kalbaryo. Again, nag-set siya ng example. Nung sinabi niya na magpapagaling kayo, magpapalayas kayo ng demonyo, yung kanyang mga 12 disciples nag-OJT sa kanya. Pinakita niya kung paano gagawin. Kung paano ipapractice yung sinasabi niya. Bakit? Kasi gusto nang gawin natin yung mga bagay na siya mismo ang nagpaumpisa. Parang ganito, gusto ng ating Panginoon maging servant tayo, servant leader. Paano servant leader? Anong ginawa ng ating Panginoon? Doon sa dyan. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Sabi niya, di ba maging servant leader tayo?
Siya mismo nag-set ng example. Paano yun? Yung kanyang mga disipulo, hinugasan niya yung mga paa. Eh, during those times, wala namang sasakyan nun. Naglalakad sila sa desierto. Puro alikabok. Nakasandals lang sila. So, ano ibig sabihin? Ang dumi sigurado ng paa. At, nung panahon na yun, ang pinakamababa na klase ng servant is yung tagahugas ka ng paa ng mga bisita. Pero ang ating Panginoon, ginawa niya mismo. Ginawa niya mismo. Bakit? Kasi inuutos din niya sa atin na gawin natin itong bagay nito. Paano pagiging servant? Alam mo ba, pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, we consider ourselves servant na. Servant na. Di ba, iyan natin, gagawin natin lahat ng paraan para itong taong ito, tanggapin ng ating Panginoon, kilalanin siya bilang sarili pang tagapagligtas. Ang tanong lang, paano natin gagawin itong mga bagay nito? Hindi madali. Hindi madali. Kaya nga binasa natin kanina, di ba? Sasamahan tayo ng ating Panginoon hanggang wakas. Matitigil lang ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos kapag dumating na si Lord. Matitigil lang ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos pag kinuha na tayo ni Lord. Yun lang yun. So hanggang nabubuhay tayo, hanggang nakapagsalita tayo, nakapagbibigay tayo ng mensahe, kailangan sabihin natin ito. Kaya nga, again, ini-educate tayo ng ating Panginoon. Again, pinapakita niya sa atin kung paano ba tayo makakalaya sa gawa ng demonyo. Again, sinasabi niya na mayroong kagalingan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kapag sa oras ito, hindi ko alam kung saan buhay, saan yugto tayo ng buhay. Pero gusto ng ating Panginoon, isinulat itong mga bagay na ito para educate tayo. Kaya nga sabi niya po sa John 3:16, tingnan po natin. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Sinulat po yan para educate tayo, malaman natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mayroong kaligtasan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, may tuturing tayong mga banal. No? Gusto ng Lord, hindi tayo mapahamak, pero ang demonyo, ayaw niya nung gusto niya ipahamak tayo. Dadalhin niya tayo sa mga bagay na akala natin tama, pero hindi pala. Pero ang ating Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigay niya ang kanyang anak. No? At sinabi pa ni Paul, yan sinabi niya ng ating Panginoon, at sinabi ni Paul, yung binasa ko kanina, tingnan po natin, Romans 5:8, ano sabi? Pakibasa po ulit. 1, 2, 3. Diyan po, malinaw na malinaw, na wala tayong magagawa para tayo maranasan natin o yung pagpapatawad ng Lord sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan ay pinapakita lang ng ating Panginoon. Wala pa tayong ginagawa na matay na siya sa krus, pinatatawad na niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Alam niyo po, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon, motivated ng love. Lahat motivated ng love. Diba? Alam niyo ba, pag ganun po yung sinasabi na ginagawa ko yung bagay nito dahil mahal kita, yun po yung pinakamataas na level ng pagpapakita ng pagmamahal. Pinakamataas po ng klase ng pagmamahal yung pinapakita ng ating Panginoon. At, ang salita ng Diyos, gusto niya na-preserve sa matagal na panahon. Itong mga salitang ito, noon pa ito naisulat, hanggang ngayon sa panahon natin umabot. Bakit? Kasi gusto ng Lord makita natin, malaman natin. At ito po ang pinakagustong gusto ko. Tingnan mo natin sa John 1:12. Basahin mo natin. 1, 2, 3. Di ba maganda po yan? Na tayo ituturing na anak ng Diyos. Na tayo ay ituturing na kapamilya niya, kapuso, kapatid, gagamitin ng Diyos. No? Kaya hindi po niya makukuha sa paggawa ng mabuti. Ang gagawin lang natin, by faith, we receive Him, we believe in His name, at tatawagin tayo anak ng Diyos.
wala nang pinakamaganda na pwede itawag sa atin kundi anak ng Diyos. Napakagandang pribilehiyo. Di ba? Parang palagi mo sinasabi ito eh. Ang palaging isinasama sa mga pribilehiyo, yung mga close sa'yo. Ha? Sino rin kayo nagbabayad ng SSS? O yan, SSS. Di ba pag nagbabayad ng SSS, sinong kasama mo doon? Sinasama mo. Yung mga mahal mo sa buhay, tama? Anak mo, asawa mo, kung sino ka man. Magulang mo, basta mahal mo. Bakit? Kasi gusto mo, yung benepisyo mo, maipasa mo rin sa kanila. Ganoon din sa GSIS. Kailangan pagdadalaga ka pa lang, magre-report ka ng tinatawag na pag sa SSS, ipon. Sasapit mo ito, ito na po yung aking mga, ang tawag na, dependent. Mga dependent ko, ito. Bakit dependent sa'yo? Kasi mahal mo eh. Tama ba? Hindi ka naman maglalagay ng dependent na hindi mo mahal eh. Bakit mo ba ilalagay yung nanay mo bilang dependent? Kasi gusto mo lahat ng benepisyo na makukuha mo, mabibenepisyo din yung nanay at tatay mo, pati anak mo. So again, ano nang ibig sabihin nito? Ang gusto ng ating Panginoon, makita natin na siya ay concerned sa atin. Ang tanong lang, concerned din ba tayo sa ibang tao? Kasi kung concerned tayo, ibig sabihin, yung manifestation ng concerness, pinasa sa atin, nakita natin. Dapat makita natin itong mga bagay nito. Bakit? Kasi tawag ito lang ang paraan para makita natin, ma-realize natin, ma-personalize natin na tayo ay concerned ng ating Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng ating Panginoon ibigay ang the best para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, the best. Tayo mo ito kayo. Tayo mo ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito. Muli, pinakita mo po na concern ka sa bawat isa po sa amin. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na huwag niyo po hayaan, Panginoon, na masayang ito, mga bagay na ito na amin na pag-aralan sa araw nito. Patuloy, Panginoon, mauho kami sa iyong mga salita. Kasi kapag kami nauho sa iyong salita, lalo mo kami i-educate para makita namin yung marami pang mga bagay patungkol sa iyong kautusan, patungkol sa iyong mga bagay na gusto kong gawin po namin. Alam po namin, Panginoon, kaya ginagawa itong mga bagay nito dahil mahal na mahal po kami. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na bago siya po sa amin, ay talagang bigyan namin ng pansin ito. Kasi gusto namin, Panginoon, na makalaya kami sa pagkakaalipin ng gawa ng kalaban at gusto na namin, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan. Kapatid, sa mga oras ito, ito'y pagkakataon para ma-realize, makita natin na si Lord ay concerned sa atin. Yung concern na yan, mangyayari lang, mararanasan natin kung totoo na ang buhay natin, sinurrender, binigay natin sa ating Panginoon. Kaya sa oras ito, ako'y mananalangin ng isang pagtanggap pagkat talaga ng buhay sa ating Panginoon. Anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito, kung maaaring ibalik mo muli yung pagmamahal mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon, pagpapaalala na nandyan siya na nagmamahal at gusto niyang ibigay ang the best para sa atin. Gawin mo na panalangin, na sarili mong panalangin ang aking sasabihin na panalangin. Panginoong Sus, narinito po ako. Isang tao makasalanan, isang tao nangangailangan po ng kalinga at pagmamahal po ninyo. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Tinatanggap po kita bilang sarili, Panginoon, at tagapagligtas. Ako'y nananalig at ako'y sumasampalataya na tanging ito lamang ang pag-asa ko sa buhay nito. Salamat po. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa katiyakan ng buhay ng natin. Kapatid, kung ginawa itong mga bagay na ito, tinanggap mo at sumampalataya ka sa ating Panginoon, congratulations. Dahil pagkakataon ito na ikaw ay ituturing na totoong anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kagaya ng
sinabi pinag-aralan po natin. Gusto ng Lord palakasin tayong physical. Kaya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, hilingin natin sa Panginoon ng kagalingan. Sige kapatid, sabihin mo sa Kanya, gusto mo ng physical na kagalingan. Ano man ang iyong karamdaman sa mga oras ito, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa ating Panginoon. Opo, Panginoon. Opo. Opo. Ikaw ang magagawa. Emotional problem, meron tayong problema, hilingin natin sa ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng totoong pagpapatawad sa mga tao nagkasala sa atin at sa mga tao na nagawa din natin ng pagkakamali. Ipaalala sa atin ang Lord. Sige, sabihin mo sa Kanya, tulungan tayo, mapatawad natin itong mga tao nagkamali sa atin. At magkaroon din tayo ng boldness na mapatawad natin mga tao nagkamali sa atin. At matuto rin tayo humingi ng tawad, paalala sa atin ng Panginoon na tayo nagkamali sa pananalita, pagkilos, tinahayo ng Panginoon na masayang yung pagkakataon na tayo gamitin niya para mga tao ito makakilala. Tayo ang gagamitin ng Diyos nakakilala sa ating Panginoon para sila'y palayain sa pagkakalipin ng demonyo. Hallelujah. Hallelujah. Palayain tayo sa spiritual battle natin. Idolatry, witchcraft, lahat ng klase ng bisyo na nagiging hadlang para tayo ito makasama sa ating Lord. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng palayain tayo sa mga bagay nito. Financially, sa mga panahon ito, nahihirapan ka, hindi design ng Lord yun. Kasi sabi ng Lord, siya ang ating great provider. Siya nagmamayari ng buong mundo. Ang tanong lang, connected ka ba talaga kay Lord? Maraming mga bagay na gusto mong ibigay sa ating Panginoon, sa ating natin Panginoon. Gusto lang niya matuto tayo sumunod sa kanyang mga sinasabi. At matuto rin tayo na mag-budget yung mga resources na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ng tama. Patulong tayo kay Lord. Baka may mga bagay na hindi naman natin kailangan, pero binibigyan natin ng importansya. Tulungan tayo ng Lord na maging wise spender tayo sa kanyang mga resources na pinagagawa sa atin. Opo, Panginoon. Opo. Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, salamat din po sa aming mga kapatid. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan, kanyang anniversary. Salamat po sa extension ng pagsasama ng mag-asawa, extension ng buhay. Salamat. Kaya kami nakaabot sa ganitong panahon ay dahil sa iyong pag-iingat at dahil sa iyong pagmamahal. Gaya na rin, Panginoon, dadalangin din po namin ang aming bansa Pilipinas, na ikaw nagmamayari. Tulungan niyo po ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national, para magampanan nila ng tungkulin, mapalago pa ang sa Pilipinas at makita pagsisigawan namin na ang sa Pilipinas ay pag-aari ng aming Panginoong Hesus. Kayo po nagmamayari ng sa Pilipinas. Maging ang mga military, mga kapulisan, gamitin mo po sila, Panginoon, patuloy para sa peace and order ng aming bansa. Muli, Panginoon, salamat din dahil meron po mga kapatid kami ng mga taga-Israel na ikaw mismo nagsabi ang sino mang para sa Israel ay pagpapalain. Kaya tulungan po, Panginoon, bansang Israel, pagpalain po sila dahil kayo po ang nagmamayari ng bansang Israel. Gaya na rin, Panginoon, sa aming isang linggong gawain, sa eskwela man, sa trabaho man, sa loob ng tahanan, sa komunidad na aming ginagalawan, hayaan niyo po, Panginoon, na bawat isa ay tunay na magamit po para sa inyong gawain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matalim sa aming isipan, sa aming puso, na kahit sa kaming lugar na doon, kailangan ibahagi namin ang iyong mabuting balita na mayroong paglalaya, pwedeng makalaya sa pagkaalipin ng demonyo at pwede rin makalaya sa lahat ng klase ng physical na karamdaman dahil ikaw mamit na kayo ng magkagama. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umaga na ito, sa araw na ito, tunay na ipagsisigawan namin na meron kami
isang mabuting Diyos na may concern sa buhay ng bawat sa atin. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo po ang aming kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain, mga taga Abra, mga taga Laguna, mga taga Pangasinan, sa lahat ng dagong Panginoon na sumusubaybay sa ganitong gawain. Pagpalain po ninyo, kasi naniniwala po kami, Panginoon, hindi kaya magdangan ang pagpapala na pwedeng maranasan ng bawat isa kahit sa dako man makakarating ang mensahe ito. Dahil ikaw ay isang Diyos na may concern sa bawat isa. Nawa ang pagpapala ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, ang pakikisa ng Banal na Espiritu, sumaatin ngayong pagpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na pagpalain po natin ang bawat isa. Panginoon,